That's right. So yun po yung facts. I just want to highlight some points. This press con was called to precisely address yung accusation, no, na di umano dishonest si Ate Sara. As a fellow candidate, I find it unfair to hurl accusations without basis. Pero siguro sabihin ng publiko, may basis naman may pinakita si Mayor parang namang nag-apply ngayon. Nakasulat doon, Carucho Avenue Tapos doon sa post ni Mayor, nakalagay doon, kung magkukwento lang naman kayo, ikwento nyo na ng buo. Naalala niyo po yun? That's the statement. So, sana, kung may mga ganong panawagan, siya po ang mamuna. So, tulad po niyan, may February 24 na application naka-address sa City Mayor And kanina, habang nagsasalita si Arnold, tinitingnan ko po yung Ampalo. RA 11032, as amended po yan. Nakalagay po dyan na kapag ang isang request, remember, po kami initial request, if it is denied, kailangan the denial must be in writing and the basis for the denial must be sufficiently explained. Isa pang punto ng Ampalo is the denial of a request is presumed, legally presumed, to be with the approval of the highest authority. So, yung sinabi po kanina ni Arnold na baka hindi alam ni Mayor, as a lawyer, I'm saying now, dapat alam niya yan. Hindi po pwedeng nagkakaroon ng transaksyon sa gobyerno ng Pasig na hindi alam ng Mayor. Kaya ako tayo may batas. So, the law already, kasi yan po ang excuse ng mga nagbibiguran. Hindi ko alam yung chief of staff ko lang nakausap o yung head lang yung sa departamento ang nakausap Hindi po ganun. Hindi po ganun. If you are the head of an agency like an LGU, you are presumed to know. Dapat alam mo. You cannot hide behind ignorance. So yun po, no? Dito pa lang po, may violation na po sila sa batas. Dininay nila yung unang request. Walang denial in writing, much less a written explanation why there was such a denial. Dalawa po, na punto kong gustong highlight. Propaganda po talaga Kasi, nag-apply kami sa Plaza Rizal, inilipat kami sa Carucho Avenue. Nung makuha na nila yung second request, na Carucho Avenue na yung aming venue, nagpalabas sila ngayon sa social media na nung panahon na sila ay nangangandidato pa, noong 2019, hindi pa sila nakaupo. Ipinagmamalaki nila na ang pinili nilang venue, Plaza Rizal. Doon nila hinod yung kanilang rally. Bakit ngayon, na kami na ang nag-a-apply, bigla, ang Plaza Rizal, ang pinili nila, sasabihin nila sa mga nag-aaral ng mga permit, mag-focus kayo ng traffic, at doon kayo sa Carucho Avenue, na kung kayo ay taga-Pasig, alam nyo yan ang pinaka-bottleneck na kalsada sa Pasig. Andyan ang palengke natin, andyan ang City Hall natin, andyan ang mga ruta papunta sa Iglesia ni Cristo, yan ang ruta papunta sa Montevalgo. Bakit yun dyan ilalagay? Ang mga terminal ng tricycle, nandun sa likod ng Jollibee. Di ba? It's a busy thoroughfare. Ito kami dyan ilalagay. So it's a trap. It's a trap. Naamoy namin yung trap. That's why we made a call. Huwag na natin tuloy. Because they will excoriate us in the social media. So yun po ang highlight. And siguro, panawagan na rin. Panawagan na rin. Kasi sa social media, sinasabi, at
linawin na natin sa publikong nakasubaybay. Pag daw kami nagsasalita, kami raw ay naninira. Pero sino ba ang nagsabi? Diba, nagsimula naman po si Ate Sara magbigay ng medical mission across the 30 barangays. Ano ang sinasabi nila? Sa bibig nila rin ang gagaling. May mga post sila, ang gumagastos daw ng malaki, magnanakaw ng malaki. Diba? Sa kanila nagaling yung paratang na yun. Hindi nila yan nalintana na ang pagbibigay ni Ate Sara ay nakaangkas. No? There's a vegan, yung po charity. Charity po yan, foundation po yan. It's the reason for its being, ang tumulong. Tapos kung ginaganap ng charity yung kanyang role or function in the community, paparatangan nyo, nang wala naman kayong ebidensya, haka-haka nyo. Di ba? So sana, kung ayaw nyo po, kasi ito po, honestly, ito po ang pinakamainit na kampanyahan na dinaanan ko sa aking 15 years na political career. Because of the social media. Dahil ang daming kumakalat na fake news. At nakakalungkot na yung mismong mayor na dapat alam na lahat ng dokumentong pumapasok sa opisina niya, inumit niya yung unang request namin. So sana po, Mayor, kilala ko po kayo, bago pa kayo nanungkulan, kaibigan ko po ang kuya nyo, magkasama po tayo sa isang simbahan, yung mga pastor na kakilala nyo, kakilala ko rin. Let's keep the campaign above board. Para matapos na itong pagkutsadahan at pumalma na rin po ang mga supporters ng magkabilang kampo. Again, I'm issuing this challenge. Bumarap tayo sa publiko. Bigyan natin ng laya ang mga presidente na magtanong. Hindi po pwede po na puro tayo transparency, puro tayo accountability, puro tayo good governance. Sa simpleng dokumento, itatago yun sa publiko. Yung unang request. Alam nyo, auditor din po ako. Isa sa mga technique ng isang auditor kung malaman na gumagana ang sistema o yung internal control ng isang organisasyon, test mo yung mga transaksyon. Pag may nakita kang isang transaksyon dyan na supply, ibig sabihin yan, hindi lang yan sumablay, marami yan. Parang sa bahay yan, pag nakakita rin tayo ng isang ipis dyan, hindi lang isang ipis dyan, 1,000 ipis yan. So ito po ang pangukas po dyan. Ang pinakamalaking issue po ngayon sa Pasig, may ikot po kami sa 30 barangays. Sinasabi nyo, konsultasyon bago aksyon. Ipakita nyo sa amin ang resibo na nagkaroon nga ng konsultasyon. Dahil sa 30 barangays na inikot namin, tuwing papanungin ko ang mga kapwa ko Pasigeno kung ano ang gusto natin sa Pasig. City Hall ba o bagong hospital na may modernong kagamitan at kompleto at libre lang sa gano'n ang mga mahirap, hindi na magpalimos sa mga politiko rito sa atin. Isa lang ang sagot ng mga Pasigeno, hospital. So gusto kong malaman sino yung mga tinanong niya na ang pinili City Hall. Gusto kong makita mga pangalan ng mga kinonsulta niya. Kailangan nila magpaliwanag sa tao bakit yun ang naging sagot nila. Yung City Hall namin, diibain. Isinama pa yung mga bagong tayong parking sa Justice Hall. Nakatatayo lang. Paano pa ni Mayor Bobby? Hindi ako nagkakamali. Anong Mayor Bobby yan? So 6 years ago, meron regulasyon ang COA, ang Commission on Audit, na kailangan hindi na serviceable ang isang government infrastructure para gibahin. Paano kayo nakakuha ng approval ng isang building na katatayo lang tinitipag niya na? Paliwanag po niyo yun sa bayan. At hindi niyo po pwede sabihin na ninira po kami. Pera po ng taong bayan yan. Karapatan po, kaming mga kandidato na tumatakbo, by filing our certificate of candidacy, we did not thereby share our right as a citizen to criticize the government. Citizen pa rin kami. Pera pa rin namin yan dahil pagkaya kami ng buwis. Karapatan namin malaman
He's being touted as a Christian and an Atenean at that. Alam niyo po ba kung ano ang motto ng Ateneo? Man for others. Ano po ang ibig sabihin niyan? Kailangan po, we have to be compassionate. And we have to prioritize the needs of our community. Hindi ko alam kung ano, hindi ko naiintindihan ng mayor ang pagkakaiba ng human want sa human need. Yung pong City Hall, hindi po yan human need, human want. Sagutin niyo muna ang human wants ng Pasigueño, tsaka kayo mangarap. Susunod. Alam po niyo, sa isang post ko nga, kung minahal na lang po kaming mga taga-Pasig, ako mismo ang aawat sa mga kasama ko. Huwag niyo nang labanan dahil nasa mabuting kamay na ang Pasig. Pero sa nakikita ko, na puro sa social media, papuri, pero pag pumunta sa PCGH, makikita ko mga kapwa ko Pasigueño, nakaupo sa monoblock, doon ko lalagyan ng desktop. Nasa pasilyo mga kababayan ko. Samantalang bilyon-bilyon ang pondo natin. Hindi ko matanggap-tanggap. Kailangan kong palitan ng mayor. Hindi ko kapugian ng paglilingkod. Kailangan meron kang malasakit sa pinaglilingkoran ko. So yan po panawagan namin kay Mayor. Once and for all, marap na kayo sa public debate. Paus na ako. Salita. Ilang beses ko na kayong hinahamon. Sabi nyo kayo ang mga magigiting sa Pasig. Ang giting, good word yan, courage, tapang. Dapat meron kayong tapang na humarap sa publiko at i-depensa nyo yung mga naging desisyon nyo sa pagpili ng mga project na bibigyan ng pondo. Paano nyo na-justify sa mga isip nyo na maggawa ka ng rampa para sa PWD na ang halaga ay kalahating milyon? Kailangan magpaliwanag sa tao. Gusto nyo kumalma politika dito? Lumantad kayo. Huwag puro patutsada. So, yan ang po statement ko. Salamat po. Yan, maraming salamat. Yan po si Atty. Christian Sia, Congressional